electric bill na umaabot ng mahigit 94,000 pesos? I repeat, 94,000 pesos na electric bill. Ipinost ito ng kapatid ng Asia songbird Regine Velasquez na si Kakay Velasquez. Nawindang daw siya na para bang commercial building na ang kanyang pinakuryentehan. Feeling na kuryente nga raw ang marami sa taas na natanggap nilang electric bill para sa May hanggang June na billing cycle. May nagkwentong umabot sa mahigit 10,000 pesos ang bill ng kanyang one-bedroom condo. Ang isa naman, mula sa mahigit 2,000 pesos na singil sa kuryente noong Enero, bigla itong sumipa sa lagpas 13,000 pesos. Anyari? Kayo, is A rin ba ang itinaas ng bill nyo sa kuryente? At ngayong hawak natin ang bill, alamin ang dahilan sa likod ng pagtaas nito. Hindi ka nag-iisa kung naloka ka rin sa electric bill mo ngayong buwan. Ayon sa mga ulat, may dalawang dahilan. Una, ang aktual na pagtaas ng singil. Depensa ng Meralco, pwerasahan lang itong pagtaas dahil sa sobrang taas ng demand sa enerhiya noong nakaraang buwan na nagdulot ng red and yellow alerts sa Luzon grid. Napilitan daw silang bumili sa mga spot market kung saan sumisipa ang presyo kapag kulang ang supply. Sabay pa raw ang pagmamahal ng mga imported na gas at coal at paghina ng piso laban sa dolyar. Iginigit din nila na ang revenue o kita ng Meralco sa distribution charges ay nananatiling walang pagbabago mula pa noong 2022 at ang lahat ng dagdag singil ngayon ay direktang pasaload lang sa mga power plants. Pero bukod sa presyong ipinapasa ng Meralco, idinidiin din nila ang tinatawag na appliance factor. Dahil sa matinding init sa labas ay doble kayod ang mga aircon at refrigerator. Kahit parehong oras mo lang sila ginagamit, mas matagal bago nila maabot ang tamang lamig. Kaya mas matakaw daw ang mga itong lumakalak ng kilowatt-hour nang hindi natin namamalayan. Papunta pa lang tayo sa exciting na part. Dahil ngayong buwan, aasahan ng dagdag pasanin sa bayarin matapos magpatupad ng dagdag singil ang Meralco. Tataas daw ng mahigit 14 centavos kada kilowatt-hour ang singil. Katumbas ito ng dagdag 30 pesos sa bill ng mga pamilyang may karaniwang konsumo ng 200 kilowatt-hour. Pero giit ng consumer groups, hindi dapat mga ordinaryong pamilya ang sumasalo ng bayarin sa tuwing sumisipa ang presyo ng kuryente sa merkado. Panawagan ngayon ng ating mga mambabatas, imbestigahan ang bill at tanggalin ang value-added tax o VAT sa mga system loss o nawawalang kuryente. Kaya ang hamon sa ating mga Pilipino ngayon, patuloy na maging mapanuri. Lalo na tayo naman ang may bitbit at nagbabayad ng mabibigat na resibo. Ako po si Carol Gonzalez para sa FYP for your perspective.